kapag biglang umiyak, biglang nagalit, o biglang na bad trip, o kaya biglang nag-react ng hindi maganda o nadismaya, o bigla na lang naging hindi maganda yung reaksyon ng isang babae sa iyo pagkatapos mo siyang tanungin tungkol sa relasyon nila ng tatay niya, then dapat sa moment na yan, kung biglang magpakita ng ganyang klaseng kaugalian o ganyang klaseng aksyon yung babae mo, dapat nag-iisip-isip ka na. Okay? Dapat mag-ingat ka na. Kasi kaya ganyan ang reaksyon ng babae na iyan sa iyo pagkatapos mo siyang tanungin tungkol sa tatay niya o tungkol sa relasyon nila ng tatay niya, ay dahil posible na ang babae na ito ay baliw na. O kaya naman, sabihin na natin na ang babae na ito ay isa ng sira ulo. Ang tawag natin dyan ay daddy issues. Okay? Ibig sabihin, itong babae na ito ay malamang sa malamang mayroon nga siyang hindi magandang relasyon sa tatay niya. Kaya noong tinanong mo siya tungkol sa bagay na ito, ang reaksyon niya o yung naging sagot niya sa iyo o yung naging mood niya o yung naipakita niya sa iyo ay hindi maganda o negatibo. Okay? Kasi nga, hindi maganda yung relasyon nila ng tatay niya. O kaya sabihin natin maaring hindi siya love ng tatay niya. Okay? Maaring hindi siya binibigyan ng atensyon o hindi siya pinapansin o hindi palaging ipinaparamdam sa kanya na mahal siya nitong tatay niya na ito. Kaya para sa kanya ay kulang pa yung ipinapakitang atensyon o pagmamahal ng tatay niya na ito. Kaya naman, maaari ding kaya nangyari ito sa kanya ay dahil hindi present yung tatay niya sa kanyang buhay at lalo na noong bata pa siya. Diba? Baka wala yung tatay niya dyan. Maaring iniwan sila ng nanay niya o naghiwalay sila ng nanay niya o kaya naman sabihin na nating maaring maagang nawala yung tatay niya o kaya maaari din niyang nandyan yung tatay niya kaso hindi niya maramdaman yung tunay na presensya ng tatay niya dahil nga walang pakialam ito sa kanya. O kaya maaaring may pakialam din naman o kaya sabihin na nating mahal din naman siya kahit paano ng tatay niya. Yun nga lang dahil nag-expect siya ng more dito sa tatay niya at since hindi ito nabibigay ng tatay niya sa kanya, kumbaga hindi na-meet yung expectations niya, okay? Lalo na kung unrealistic yung expectations niya sa tatay niya, then dahil dyan, ang nangyayari tuloy, itong babae na ito ay nakabuo o nagkakaroon ng sama ng loob sa tatay niya dahil nga hindi na ibibigay sa kanya yung mga bagay na ine-expect niya mula dito sa tatay niya na ito. Okay? Kumbaga, since hindi nga niya maranasan o makita yung mga bagay na gusto niya, ngayon ang nangyayari ay nagagalit siya o sumasama nga yung loob niya sa tatay niya. Lalo na kung nakaranas ito ng pang-aabuso sa tunay niyang ama o tatay-tatayan niya o stepfather niya. Okay? Kapag kaganyan yung dinanas nitong babae na ito, then mas malaki talaga ang tsansa na itong babae na ito ay may daddy issues. O sabihin na nating may saltik o may problema na sa kanyang pag-iisip. Okay? O baliw na itong babae na ito. Okay? Dahil nga, sa oras na danasin niya yung bagay na iyan, of course, dahil masyadong sabihin nating brutal o hindi kaaya-aya o hindi maganda itong karanasan na ito, then of course makaka-develop siya ng sama ng loob o galit dito sa lalaki o tatay niya na ito. Okay? Dahil nga, of course, ang inaasahan niya dito sa tao na ito, dito sa lalaki na ito, dito sa ama niya na ito, ay magiging mabuti siyang ama o mamahalin siya nito. So sa oras na abusuhin o may gawin na hindi kaaya-aya itong tao na ito sa kanya, then of course, magagalit siya talaga. Okay? Dadamdamin niya ito, sasamaan loob niya, at dadalhin niya ito sa dibdib niya o sa utak niya habang buhay. Kahit na yung simpleng kawalan lang ng suporta o pagbibigay ng empathy o kakulangan sa atensyon o pagmamahal ay pwede ring magresulta ng daddy issues sa babae. Okay? Basta mayroong hindi maganda o negatibo na nagawa ang isang ama
sa kanyang anak na babae na dinamdam niya, na nagpababa ng respeto at pagtingin niya dito sa tatay niya na ito, then pwede nating masabi na itong babae na ito ay may daddy issues na. Okay, kaya nga daddy issues. Ibig sabihin yan, may mga problema siya o mga issue siya sa tatay niya na ito. Okay, maaaring iniwan nga siya o hindi siya pinapansin o hindi siya ganong kamahal o maagang nawala yung tatay niya. Kaya ngayon wala siyang, sabihin na nating father figure, okay? O pwedeng maging ama nga niya na magbibigay sa kanya ng mga pangailangan niya bilang anak ng isang lalaki na katulad ng ama niya. Ngayon ang tanong, bakit ba kasi napaka-importante na malaman mo ang bagay na ito, lalo na kung may babae ka na dinidate o babae na karelasyon o nabuntis o pinakasalan? Well, actually, ang rason kung bakit importante na malaman mo ito ay dahil kapag ka ang babae mo ay may daddy issues, G, delikado ka dyan. Okay? G, magiging sakit ng ulo mo yan o maaaring maging problema mo yan sa buhay mo. Bakit? Napakasimple lang. Kasi G, again, itong babae na ito ay may problema sa utak. Okay? Mayroon siyang maaaring trauma o hindi magandang experience sa tatay niya na yung bagay na ito ay maaaring madala niya hanggang sa relasyon ninyo. Kasi tandaan mo, dismayado ito sa tatay niya. Okay? Hindi ito hanga sa tatay niya o masama ang loob o galit ito sa tatay niya na isang lalaki. So kung isa ka ring lalaki at magkakaroon kayo ng relasyon nitong babae na ito, then of course, yung trauma niya o yung hindi magandang pagtingin o nararamdaman niya para sa tatay niya ay madadala at madadala nga niya sa relasyon ninyo. So may mga times na sabihin na natin napakalaki ng possibility na kapag ka nagkaroon kayo ng konting sabihin nating pagtatalo o hindi pagkakasundo o mayroon siyang hindi nagustuhan sa ginawa mo o kaya naman ay hindi mo siya nasunod o nadismaya siya sa iyo o kaya bigla lang tinopak siya. Ang pwedeng mangyari kasi dyan kapag ka nangyari ang mga bagay na iyan ay magalit siya ng sobra-sobra sa iyo. Okay? Maging sobrang emotional siya hanggang sa umabot na makita mo yung lukarit o yung baliw na side niya. O matter of fact, maaaring makita mo yung evil side niya. Okay? Yung bruha side niya. Okay? Yung impyerno na side nitong babae na ito. Okay? Dahil kasi nga, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, itong mga babae na ito ay may pinagdadaanan sa kaisipan nila o dito sa utak nila. Kasi nga, siya ay may mga bagay na hindi magandang napagdaanan sa tatay niya. Masama ang loob niya sa tatay niya. Galit siya sa tatay niya. May kinikimkim siyang sama nga ng loob dito sa tatay niya na ito. Na sa oras na magkaroon kayo ng problema o hindi magandang relasyon o hindi magandang pagkakasundo o kahit na hindi magandang pag-uusap lang o hindi ka maganda o hindi niya nagustuhan na ginawa mo, lalabas at lalabas itong sama ng loob niya na ito. At kapag lumabas ito nang ikaw ang kasama niya, sa'yo mapupunta yon. Of course, lalo na kung ikaw nakapag-trigger nun. Ikaw ngayon na magsasuffer ng lahat ng mga negatibong pwede niyang maging reaksyon sa moment na iyon. Kasi nga ikaw yung kasama niya and also at the same time, ikaw yung main source niya ng masculinity. O sabihin na natin sa mga moment na iyon, kumbaga parang ang tingin niya ay parang ikaw na nga yung substitute sa tatay niya. Ang lakas makabaliw, di ba? Isipin mo, romantic ang relationship ninyo, pero nakukonfuse siya na parang ikaw yung tatay niya. Okay? Well, actually, ganito lang naman ang explanation yan. Kasi nga, since itong mga babae na ito ay mayroong hindi magandang relasyon sa tatay nila o kaya sabihin na natin dahil may malaking pagkukulang sa kanya yung tatay niya, okay? Of course, itong babae na ito, since may pangangailangan siya doon, ang ginagawa ng utak niya subconsciously ay patuloy nitong hinahanap o patuloy niyang inaasam-asam itong pakiramdam na dapat sana ay maipaparamdam sa kanya ng tatay niya. Okay? Na mula sa, gaya nga ng sabi ko kanina, maaring
hindi siya ganun ka-love ng tatay niya, o walang pakailam sa kanya, o absent yung tatay niya sa buhay niya, o kaya inabuso siya, o kaya maaring dismayado lang siya sa tatay niya dahil nga weak, o kaya hindi na ibibigay yung ini-expect niya sa lalaki na ito o sa tatay niya na ito, kaya ngayon ay naging ganyan nga siya. Kumbaga, lahat ng responsibilidad at obligasyon ng tatay niya sa kanya ay ipapagawa o ibibigay niya sa iyo ngayon. Okay? Kumbaga, since ikaw na yung lalaki niya o karelasyon niya ng romantiko, mag-expect siya na yung mga bagay na hindi nagawa nga sa kanya ng tatay niya ay ikaw na ngayon ang magpaparamdam o gagawa nitong mga bagay na ito sa kanya. Okay? Nasa oras nga na hindi mo magawa at madismaya siya o maging malungkot siya o sabihin na nating hindi niya makuha yung talagang ine-expect niya sa iyo, okay? Sa oras na mangyari ang bagay na iyan, diyan mo ngayon mararanasan o makikita kung gaano kabaliw o kasiraulo ang babae na katulad nito. Kasi tandaan mo, dismayado na to sa tatay niya. Ibig sabihin, yung mga bagay na ine-expect niya o feeling niya, deserve niya sa tatay niya ay hindi nga niya nakuha o hindi niya naranasan. Tapos ganun ka rin pala. Kumbaga, hindi ko rin pala mararanasan yun sa'yo. Hindi rin pala ako magiging masaya sa'yo. Hindi mo rin pala ako magiging priority o hindi mo rin pala ibibigay yung mga bagay na gusto ko. So dahil ganyan ka, at ganun din yung tatay ko, then yung galit ko ngayon sa tatay ko o yung pagkadismaya ko ngayon sa tatay ko, ibubuhos ko ngayon lahat yun sa iyo. Yan yung uri ng kabaliwan na sinasabi ko sa iyo simula kanina pa sa video na ito. Okay? Yan yung bagay na gusto kong maintindihan mo tungkol sa mga babae na ito. Okay? Ganyan sila kung umarte o umasta dahil nga sa buhay o relasyon na nagkaroon sila sa mga tatay nila. Lalo na kung stepdad lang o tatay-tatayan lang yung mayroon siya, then mas malaki talaga ang possibility o posibilidad na danasin niya itong mga pagkukulang na ito mula sa kanyang ama dahil nga ama-amahan niya lang ito. Okay? Dahil gaya ng sinasabi ko nga sa inyo palagi o tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo palagi, kapag ka stepdad lang yung tatay na kasama ng isang bata sa isang bahay, of course, since hindi niya tutunay na ama, then palaging hindi buo yung pagmamahal o yung treatment na makukuha ng bata na ito sa tatay niya na ito dahil nga hindi niya ito tunay na ama. At kadalasan, yung mga stepdad na yan pa yung mga abusado o may ginagawang hindi magaganda o kababalaghan sa mga anak-anakan nilang babae. Okay? Kaya kapag ganyan ang sitwasyon niya, of course, itong babae na ito ay kadalasan nakaka-develop ng daddy issues. Pero hindi naman lahat ng dadanasin mo sa mga babaeng katulad nito ay puro negatibo na o hindi magaganda. Okay? Dahil sa totoo lang, kadalasan yung mga babaeng katulad nito, since uhaw sila sa pagmamahal o sa care o sa atensyon o sa special treatment, itong mga babae na ganito, ang kadalasan na ginagawa nila ay ginagalingan nila sa isang relasyon. Okay? Gagawin nilang sadyain na maging malambing talaga o mapagmahal talaga o ipaparamdam niya sa iyo kung gaano ka-espesyal, okay, nang dahil hindi naman sa ganun lang siya talaga, okay, pero maaari ring mataas lang din talaga yung attraction o interest level niya sa iyo o ganun kanya kagusto, pero at the same time, kaya rin niya ito ginagawa o sinasadya ay dahil nag-expect nga siya na kapag ginalingan niya o minahal ka niya o ipinakita niya sa iyo yung tama, ang gagawin mo ay papalitan mo ito ng katulad ng mga bagay na ibinigay o pinakita niya sa iyo. Kasi tandaan mo, itong babae na ito ay patuloy na uhaw o nag-aasam na maramdaman niya yung pagmamahal o yung care o yung atensyon o yung mga bagay na sinabi ko sa inyo kanina mula nga sa tatay niya o sabihin natin mula sa lalaki na kasama niya o karelasyon niya o may romantikong connection siya okay, sa mga oras na ito na sa totoo lang, gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, madalas nakukonfuse niya na parang tatay niya. Sa totoo niyan, itong mga babae na ito, sila pa yung mga magagaling sa kama o yung mga ibibigay talaga lahat ng gusto mo o reregaluhan ka o
o palaging available para sa iyo kasi nga gusto nila yon, yung atensyon na yon. Gusto nila magpapansin palagi o palaging siya yung priority mo kasi nga hindi niya naranasan itong bagay na ito noong siya ay bata pa. Okay? Dahil nga, again, maaring walang pakialam o hindi siya love ng tatay niya. Kaso ganito yan. Since masama ang loob niya sa tatay niya o galit siya sa tatay niya o dismayado siya sa tatay niya o wala siyang respeto sa tatay niya, then of course, yung trauma niya na ito o itong psychological issue niya na ito, mental problem niya na ito, ay of course madadala niya sa ibang mga relasyon o mga lugar na pupuntahan niya o sa mga ibang mga tao na makakausap niya, lalong-lalo na kung itong tao na tinutukoy natin na ito, pinag-uusapan natin na ito ay isang lalaki. Okay? Dahil nga yung tatay niya ay isa ring lalaki. Kaya kadalasan ang mga babae na ito ay nahihirapang makipag-pair bond o magkaroon ng magandang relasyon sa mga lalaki na nakikilala nila. Okay? Na madalas ay nagre-resulta ng mataas na body count nila dahil nga palipat-lipat na sila ng mga lalaki. Okay? Alam kong na-mention ko kanina na magiging magaling sila sa relasyon o gagawin nila yung mga bagay na tama para sa lalaki niya. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging ganun siya ay sabihin na nating magiging forever mo na siya kaagad. Okay? Well, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, maaaring sadyain niya lang ito para lang makuha yung validation o yung attention o yung sabihin nating pagmamahal mo. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun na ibinigay mo na yun sa kanya ay gagawin niya na ito sa iyo ng pangmatagalan. Matter of fact, kadalasan ng mga babae na katulad nito ay panandalian lang. Okay? Dahil nga patuloy niyang hinahanap yung pagtingin o yung pakiramdam na hindi na ibigay sa kanya ng tatay niya. At hanapin at kukunin niya ito sa iba't ibang mga kalalakihan kasi mawawalan ito ng kakontentuhan. Dahil nga hindi niya naiintindihan ay kung ano man yung ginawa sa kanya ng tatay niya o hindi na ibigay sa kanya ng tatay niya, hindi niya ito makukuha sa isang lalaki na lalo na kung ang relasyon lang nilang dalawa ay romantiko. Kadalasan nga itong mga babae na ito ay sila pa yung mga easy to get, okay? Yung mga madaling makuha ang babae, okay? O yung mga madaling maikamang mga babae, okay? Na magagaling din sa kama, in fairness, okay? Dahil nga sinasadya nila yan. Pero ang point dito is, kumbaga sila nga yung mga madaling makuha na babae dahil nga patuloy nilang hinahanap itong pakiramdam na ito sa mga kalalakihan. Bagay na galing nga sa tatay niya o dahil sa tatay niya. Okay? So, since patuloy nga niya yung hinahanap, mabilis ngayon siya bumigay dahil lagi niyang iniisip na, kumbaga, kung hindi ito maibigay sa akin o may pagkukulang sa akin yung tatay ko at itong bago kong o itong lalaki na kasama ko ngayon, hindi rin niya maibigay sa akin yun, then why not itry ko rin sa iba? Baka mas okay sila. Okay? At non-stop yan. Never ending yan. Kumbaga, habang buhay niyang gagawin yan. Maring huminto siya sa isang relasyon, okay? Pero iba ang dahilan yan. Hindi dahil sabihin nating true love ito o mahal ka na niya talaga, okay? O sabihin na nating dahil gumaling na yung daddy issues niya. No. Ang pwedeng maging dahilan lang actually niyan kung bakit o kung pagka nangyari yan, ang pwedeng maging dahilan lang yan ay dahil sabihin natin siguro dahil matanda na siya o dahil kailangan na niya lang talaga ng may mga kasama sa buhay. Pero kung sino man yung mga kasama nito sa buhay niya o magiging tatay ng pamilya nila, okay? Yung tao na iyon o yung lalaki na iyon ay delikado, okay? Yung tao na iyon ay mamumuhay sa impyerno dahil nga walang kakontentuhan ang babae na ito dahil patuloy niyang dinadama yung drama ng buhay niya na hindi siya love ng tatay niya noong bata siya. Okay? So ngayon, kapag ka hindi mo na ibigay sa kanya yung ini-expect niya sa iyo na mga minention ko kanina sa video na ito, okay? Pag hindi niya nadanas yun, ikaw ang paparusahan niya. Okay? Ikaw ang sisisihin niya sa buhay niya, sa iyo niya ibubuhos lahat ng galit niya sa mundo na ito, okay? Lalong-lalo na sa tatay niya. Dahil nga para sa kanya, since ikaw yung lalaki ko sa buhay ko at tatay ka ng anak ko, ikaw ang tatay ng pamilya na ito, then dapat maging mas magaling ka sa tatay ko. Okay?
dapat maging magaling kang lalaki. Okay? Dapat malayong-malayo sa tatay ko. Bagay na kahit na magawa mo pa, ay still hindi pa rin siya makukontento dahil nga may problema na siya sa utak. Okay? Hindi na to issue ng kung mahal ba siya talaga ng lalaki o importante ba siya talaga sa lalaki o issue ng naiparamdam na ba sa kanya yung mga dapat niyang maramdaman. Okay? Hindi na yan issue ng ganyan. Kumbaga, psychological issue niya na ito. Okay? Kumbaga, mental problem na ito. Okay? Kumbaga, leng-leng na, siraulo na itong babae na ito. Kaya wag mo nang ipilit na iligtas o sabihin na nating ayusin itong babae na ito. Kumbaga, damage na ito. Sira na ito. Okay? So, wag mong sisihin ang sarili mo o wag kang ma-feel bad sa sarili mo sa oras na makaranas ka ng ganitong klaseng treatment sa ganitong klaseng babae. Dahil nga, sa totoo lang, yung galit o yung sama ng loob o yung ipapadanas niya sa iyo na hindi maganda, yung mga bagay na iyon ay hindi naman talaga dahil sa iyo, kundi dahil yun sa tatay niya. Kumbaga, dala-dala niya lang yun talaga at hindi niya matanggal sa dibdib niya. Okay, kumbaga, dinadama-dama niya nga kasi yung drama niya na yun, tuwan-tuwa siya doon. Okay, well actually, hindi naman siya talaga masaya doon. Okay, pero yun nga lang, since na nagka-scar na siya o may trauma na siya tungkol doon, o may mga bagay siyang hindi dinanas doon, okay, then, yeah, dala-dala nga niya yun. Kumbaga, dadanasin ito ng mga tao na nasa paligid niya, lalo na ng lalaki na kasama niya sa buhay niya. O sabihin na natin, may connection siya romantically. Okay, pero kadalasan, nangyayari ito sa mga couple na may committed relationship. Okay, yung asawa mo na, o kaya mag-shota na kayo, okay, dahil nga doon ay may commitment na. Kumbaga, since nag-commit ka na sa akin at nag-commit na rin ako sa iyo, then of course, dapat lang na gawin mo yung mga obligasyon at responsibilidad mo ng tama. Okay? Kumbaga, ibang level na yun, hindi kumpara sa dating lang. Pero still, delikado pa rin ito sa dating. Okay? Meron pa rin pwedeng mangyaring negatibo o pwede pa rin biglang magalit ng todo sa iyan, putulang ka pa rin ng tarugo niyan, okay? O pwede ka pa rin sirain yan o siraan sa madla o guluhin yung buhay mo o bigyan ng problema niyan kahit na magka-date lang kayo, walang commitment. Pero iba kasi ang impact nito kapag ka-committed ka sa kanya. Okay? Dahil nga, yung tatay niya, committed dapat yon sa kanya. Okay? So ikaw, kung nag-commit ka sa kanya, then ang understanding niya doon ay, kumbaga, dapat galingan mo na. Okay? Kumbaga, dapat lahat ng ine-expect ko sa iyo o dapat lahat ng ginagawa ng isang committed na lalaki sa babae niya ay dapat magawa mo ng maganda. Okay, dapat maging masaya ako, pasayahin mo ako. Okay? Dapat maging kontento ako dahil kung hindi, it's either i-cheat ka niya, naawayin ka niyan o lulukuhin ka nga niyan, cheating, okay? O kaya maaring may gawin sa yung hindi maganda yan, saktan ka niya ng physical, pagsalitaan ka ng hindi magaganda o ibuhos nga niya sa yung galit mo kay nang dahil lang sa hindi nga siya natuwa o dismayado nga kasi siya sa performance mo. Okay? Pero kung dating lang kayo at sabihin na nating lumalabas-labas lang naman kayo, then walang commitment doon. So ngayon yung expectations nitong babae na ito sa iyo ay hindi ganong kataas. Okay? Dahil nga, dating lang naman kayo. So hindi siya dapat mag-expect sa iyo ng mas marami pa o mas malaki pa dahil nga sa moment na ito, hindi ka namang committed sa kanya. So, ba't siya nag-expect ka agad na mamahalin mo siya kaagad sa mga moment na nagde-date pa lang naman kayo, kinikilala mo pa lang siya. Sa totoo lang, ang benefit pa nga niyan kapag may nakadate ka na may daddy issues, since naghahanap siya ng pagmamahal o sabihin nating validation o special treatment, o pag-aaruga na hindi nga naibigay sa kanya ng tatay niya, of course, gagalingan niya ngayon habang nagde-date kayo. Kumbaga, para magustuhan mo siya at para makuha niya ngayon yung inaasam-asam niya sa iyo na hindi ibinigay sa kanya ng tatay niya. Okay? So, ang laki ng benepisyo. Though, ano pa rin, delikado pa rin naman, okay? Pero still, mas okay yung dating kumpara doon sa committed relationship. Kasi doon may commitment na. Doon sa dating, wala pang commitment doon. Okay? So, kumbaga, sa moment na yon siya pa nga yung dapat na magpatunay pa ng sarili niya. Okay? At sa oras na makitaan mo ito ng sabihin nating hindi maganda, kung sakaling biglang
umiral yung kabaliwan niya. Okay, then of course, kung dating lang kayo, madali mo tong pwedeng basta tablahin lang o itapon na o palitan na lang o sabihin nating wag mo na lang gawing priority o wag mo lang muna ang kausapin. Kasi nga, dating lang kayo. Hindi katulad sa may relasyon kayo, dun siya magagalit, dun siya maaring biglang magwala o manakit o may gawing hindi maganda. Kasi nga, alam niya, ang buong paniniwala niya ay mamali mo siya ng totoo o hindi mo siya iiwan o gagawin mo lahat para sa kanya o mapapasaya mo siya katulad ng bagay na hindi nagawa sa kanya o hindi katulad ng bagay na nagawa sa kanya ng tatay niya. Okay? Kaya napakadelikado na makipagrelasyon, lalo na magpakasal o magkaroon ng anak sa isang babae na may daddy issues. Saka hindi ka pwedeng maging weak o malambot na lalaki o mahinang lalaki dito sa babae na ito. Kasi tandaan mo, may daddy issues na ito. Ibig sabihin nga, masama ang loob niya o wala siyang respeto o galit siya sa tatay niya na isang lalaki. Tapos magiging weak na lalaki ka pa. Alam niyo naman, kapag ka beta male simp o weak ang isang lalaki, pinapanish o pinaparusahan niya ng mga babae. So kung galit na siya sa tatay niya, tapos mahina ka pa, tapos hindi mo pa siya masaya kasi nga weak ka, then anong pwede mangyari sa iyo? Di buhay impyerno, di ba? Kaya napaka-importante na mayroon kang abundance mindset at ability to be alone. O napaka-importante na maging isa kang tunay na alpha male. Dahil nga kung wala kang other options o lakas ng loob na iwanan ng isang babae na katulad nito o tablahin ng isang babae na katulad nito, then ang pwede mangyari ngayon sa iyo ay pwede kang mag-settle down o mapilitan na intindihin o tanggapin na lang itong babae na ito dahil nga wala ka ng ibang option. Lalo na kung yung babaeng may daddy issues ay maganda o may itsurang babae o kahit paano ay nagkakasundo naman kayo. Okay? So, kung ganyan nga kayo, then anong pwede mong gawin? Tatanggapin mo ngayon to o sabihin na natin pang-iinayangan mo na mawala ito sa iyo. Kasi nga wala kang ibang mapagpipilian. Okay? Kaya napaka-importante na improve mo ang sarili mo. Unahin mo yung mga bagay na importante na makakatulong sa iyo para mas maging maayos ang buhay mo kaysa maghabol ka sa mga babae o kaysa sabihin na nating unahin mo yung pakikipagrelasyon sa babae. Dahil nga gaya ng sabi ko kanina, kung wala kang other option, pagsisettle ka. Yung mga ganitong klaseng babae, may saltik nga ito, sira ulo yung mga ito. So kung ito yung gagawin mong nanay ng anak mo o magiging asawa mo o makakasama mo sa loob ng bahay someday, then ano ang pwede maging resulta nito? Then, yeah, of course, panigurado, magiging magulo. Kasi nga bro, hindi siya fit para doon. Okay? Kaya wag mo na lang ipagpilitan. Instead, ang gusto ko ay sa umpisa pa lang, dapat inaalam mo na kaagad kung ang babae na ito ay may normal na utak o kaisipan ba. Okay? Kung siya ba ay walang daddy issues. And para malaman mo ito, simpleng tanong lang. Tanungin mo lang kung kamusta sila ng tatay niya o kaya ano ba ang trabaho ng tatay niya o taga saan ba ang tatay niya o kamusta yung bahay nila o anong klaseng lalaki yung tatay niya. Kumbaga, magtanong ka lang ng simpleng tanong. Kahit nga yung ano lang tanungin mo lang kung anong trabaho ng tatay niya, doon pa lang malalaman mo na kaagad o pwede mo nang makita kung may daddy issues siya. Kasi nga, pwedeng magalit ito o mag-react ng hindi maganda o biglang malungkot o biglang maiyak o biglang magdrama kapag yung tatay na niya ang pinag-uusapan. Matter of fact, hindi mo naman kailangan direktahin na tanong o hindi mo naman kailangan direktang tanungin itong babae na ito kung kamusta sila o kamusta ang relasyon nila ng tatay niya. Okay? Hindi naman kailangan maging ganun. Lalo na kung kakakilala mo pa lang sa babae, medyo off yung tanong na yon. So, ang pwede mong gawin is tanungin mo lang ng mga basic na tanong. Like for example, oh by the way, kamusta yung tatay mo? Kasama mo pa ba sa bahay ninyo? Ganun, tanungin mo lang. Ngayon, pag sumagot siya, bata pa nga lang ako, iniwan na ako ng tatay ko na yon. O kaya biglang umiyak, let's say, bata pa lang ako, wala na akong tatay, mag-isa lang ako. Kaya, ayun, nandun sa bahay, pero wala namang pakialam sa amin yun. Walang ibang ginagawa, kundi maglaro ng bilyar, o kaya unahin yung mga
bisyo niya, di ba? Pagka ganun, na narinig mo na kaagad na ganun yung sagot niya, then positive na kaagad yun, okay? Kumbaga, ganung klaseng mga questions lang, hindi naman kailangan maging direkta kaagad. Malaman mo lang ba kung paano siya mag-react sa tatay niya, okay? Malaman mo lang ba kung maganda ang relasyon niya sa tatay niya? Malaman mo lang ba kung hanga siya sa tatay niya o respetado niya yung tatay niya o wala siyang galit sa tatay niya o wala siyang kinikimkim na sama ng loob? Pero again, yes, tinuturuan ko kayo na mas maging magaling o mas matuto pa tungkol sa female nature o sa game o sa dating, okay? Pero hindi yan ang priority ninyo dapat o hindi yan ang gusto kong maging number one na priority ninyo sa buhay. Kumbaga, side lang natin yung dating na yan, okay? Pero of course, dahil isa yan sa pwede magpasaya sa atin o may pangangailangan tayo sa bagay na iyan, dapat lang din naman na may alam ka dyan. Dahil kung wala kang alam, ito pa nga actually yung pwedeng sumira ng buhay mo o kumuha ng ambisyon mo o kaya sabihin na nating maaring maging distraction mo pa nga kapag wala kang alam sa bagay na ito. Pero pagdating sa priority, alam nyo na yan. Okay? Alam nyo naman na hindi babae ang priority natin. Pero of course, kailangan may alam tayo sa babae dahil kasama ito sa buhay mo bilang lalaki. Okay? Pero pag dating sa kung ano ang priority natin sa buhay, alam nyo naman kung ano ang palagi kong pinupush o sabihin na nating palagi kong ina-advocate pagdating sa mga kalalakihan tungkol sa bagay na ito. At ito ay walang iba kundi yung self-improvement mo, okay? Grind and purpose mo, and of course, walang iba kundi yung pati na rin yung pinaka-importante sa lahat, kundi yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal.